Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinuhog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi, "Naganap na." Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Nooy araw ng paghahanda ay ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagtadig nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit, inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Narito ang iyong ina. Sinauna pa ang debosyon kay Maria bilang Mater Ecclesiae at tanyag ito sa mga ama ng simbahan. Umabot ito sa rurok matapos kilanlin ni Papa Pablo ika-6 ang mahal na birhen bilang ina ng iglesia, kumbaga ng lahat ng Kristiyano, mga karaniwang mananampalataya at mga pastol na tumatawag sa kanya pinakamapagmahal na ina, at itaguyod na dapat lalong parangalan ang ina ng Diyos at matawag ng tanang sambayanang Kristiyano sa pinakaginigiliw na pamagat. Sa pagdagdag ni Papa Francisco sa kapistahan ngayon sa kalendaryo ng Iglesia sa Roma, itinuturo tayo ng kanyang dekreto sa bahagi ng Ebanghelyong inilalarawan si Maria bilang Stabat Mater, ang ina na nakatanod sa krus ng kanyang anak. Ayon sa dekreto, tinanggap ni Maria ang pakikipagtipan ng pag-ibig ng kanyang anak at inako lahat ng tao sa persona ng giligiliw na tagasunod upang sila'y maisilang muli sa buhay na walang hanggan. Sa gayon, siya'y naging marahang ina ng iglesia na binuo ni Kristo sa paghandog niya ng Espiritu. Paano mo maipapakita ang iyong pagiging anak ni Inang Maria?